Chamame, que tu siente para hablar Tagalog? Porque Sophie sabe hablar inglés y Tagalog. También Alima, así. Vivian también poco. Pero quiero decir la verdad con tu corazón. Sí, yo cuando... Mainit na umaga po sa inyong lahat mga amigo. Mainit na umaga po sa inyong lahat mga amigo. Nandito po tayo sa bahay ni Tia Celsa at tayo ay nagmimuni-muni. Iniisip natin kung ano ang gagawin ngayong araw. Anong content ba? Siyempre wala na naman ako maisip. So ang pinakamagandang gawin po mga amigo ay chikahin si Tia Celsa habang siya ay may ginagawa. Ayan po ang yung Tia Celsa. Si Tia Celsa na walang kapaguran. Ayan po si Tia Celsa. Buenos días, Tia Celsa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos... Estoy muy bien aquí, trabajando por mi fiesta de la mañana. Porque todos los niños están en clase. Porque todos los niños se han ido a clase ya. Online. Hoy no hay clase normal, solo online. Online. Magandang araw po mga amigo. Naku, natin po tayo kay Tia Celsa at hindi ko alam gagawin content at ang pinakamagandang naisip ko lang po ngayong araw ay panoorin na lang natin si Tia Celsa kung ano ang ginagawa niya habang siya ay nagkatrabaho sa bahay. Sayang kanina hindi ko na ipakita. Kasi kanina ba ako dito, ang dami kong iniintindi mga amigo, pambihira. Umalis kasi yung team natin. Lumipad ang ating team papuntang Batangas at sila ay magtatrabaho na. Yun, so nakasama niya si Marvin. Ako dito ako. Dito ako sa atin. Dito ako na Besia. At hindi ako sumama kasi yung sa may resort po ay mayroon pang inaasikaso doon. So, nakalinis naman na si Tia Celsa mga amigo. Ayan. Nakalinis na siya at wala nang gagawin. Malinis ang kabahay ni Tia Celsa with ano ba ang laman ng refrigerator ni Tia Celsa? Charan! Yellow. Di pa kami nakakapamalengke. Di pa kami nakapamalengke. Ngayon, gawa ng hinantay namin si Belgio na matapos. Pero kahapon si Mami, ayan, naglinis. Dinamay niya yung mga tuwalya. Meron kami mga lalabang mga tuwalya. Sa yung washing machine si Mami nandito na mga amigo. So alam nyo, may chika ako sa inyo. Chika. May kwento ako sa inyo mga amigo. Ano ba ginagawa ni Tia Celsa? Saan siya si Mami mag-ano? Siya may kay chisme to barrio. Mag-ano nga ngayong araw. Yan. Yung mga Christmas light siya Mami, pinaarawan. Nilalabas niyang ganun. O tapos, ano ginagawa mo? Siya Mami. ¿Por qué tú poner agua? Polvo. Polvo. Bakit daw? Ba't ka ako lalagyan ng tubig? Ay, ng tubig. Kasi daw polvo daw. Nagdidilag si Tia Celsa. Oo nga Hinaaya ko nga na lumibot ngayon kasi mamaya online lang yung mga bata. Kaso nga lang bukas. Kaya gano'n na naman. Tapos wala kami malibutan ng iba. Ang tagal na lang ginakakalibot ng mga bata. Kaya lang mas maigi pa na ganito, magluluto na lang kami kagaya ng dati. Pero ang mahalaga ay okay naman yung mga bata sa pag-aaral kasi inang lagi kong concern Kahapon alas 11:30. 11:30 na ay gising pa si Lenlen kasi nga inaayos na yung mga pinapagawa ng teacher. Pag online kasi, asynchronous ba tawag doon? May papagaway teacher. Syempre, nasa amin siya yung si Lenlen yung nagagawa ng mga ibang mga assignment, lalo yung piniprint. Tapos ngayon ng mag, nandun si mga bata sa sa kila Lenlen doon online. Doon sa bahay sinet up lahat ang mga tablet. Tablet yung mga iPad kasi pagka sinet up dito sa kanila baka hindi magsipag-aral mabuti. Mas maganda doon kailan na babantayan niya. Kaya si Chamame, napansin ko kay Chamame mga amigo. Ayan po.
So, malingid sa inyong kaalaman, ilang months siya mami dito? 9, 10, 9 months na ba sila siya mami dito? O ganun. So, gusto natin itanong kay siya mami, kung ano ang masasabi niya. Kasi sasabihin ko, 9 months ka na dito, bakit ayaw mo mag-aral ng Tagalog? Tama ba? Ayaw mag-aral. Pero nakakaintindi naman siya. Pero kailangan natin malaman kay Mami ano yung kanyang siyente, ano yung kanyang masasabi regarding po sa pagkasalita ng Tagalog. So, kasi yung mga bata, yung mga bata ay marunong, especially si Sophie, sila Alima, yun. So, kasi sabi sa mga comment, bakit hindi mag-aral? Anong dahilan? Bakit siyempre hindi nag-i-improve ganyan. Parang ang sabi nga nun, para maipakita niya na mahal niya ang Pilipinas, kailangan mag-aral siya ng Tagalog na masyadong sa akin napupuwersa kasi mahirap gawin yung bagay na alam mo na hindi natin sure kung gusto ba talaga niya. So ano ba talaga ang gusto ni Chimame? Kung mag-isip siya matagal dito, dapat matuto siya. So kahit little by little, unti-unti matuto siya. Simpleng prayer, mga ganyan. Hindi namin napag-uusapan yun, mga amigo. Ngunit today, malalaman natin kung ano ba talaga yung saloobin niya about sa pagkasalita ng Tagalog. Kasi kailangan po niya na matuto talaga. Pero ayokong puwersahin. Gusto ko yung matututo siya sa way na yung unti-unti po, mga amigo. Pero meron time na siya naman ay nagsasabi sa akin, oh Ruel, ano ba sa Tagalog to? Ano ba sa ano? So, tingnan natin, mga amigo. Ano ba ang reason bakit ayaw ba niya magsalita? Gusto ba talaga niya? O gusto niya mag-aral? Ano ba talaga? So, para at least mapanatag na yung kalooban natin, ano yung kanyang saloobin about them. So, ayan po si Tia Celsa. Antayin po natin habang siya ay naglilinis dito. So, ayun pa, mga amigo. May bagong kotse si Tia Celsa. Chama meyo, quero preguntar to, vamos. So, huwag niya eto'y tanong lang, ha. Hola, chamame, ven aquí. Yo quiero preguntar to porque hay mucha gente preguntar, ha. Pero no hay que enfadar, ha. Solo esto, mucha gente Filipinos preguntar, ¿no? Chamame, hay mucha gente preguntar, ¿tú interesado a hablar Tagalog o no? Porque tú aquí 9 meses, 10 meses. 9 meses o 10 meses está aquí. Pero ¿por qué tú no aprender a Tagalog? ¿Por qué tú no hablar Tagalog? ¿Qué tú sientes para esto preguntar? Espera, ha? Y para paliwanag natin kay Chamame. O sige, ganyan na lang. At Chamame, ¿tú entiendes? Sí, entiendo. Oo, sige. Pero escucha, cuando yo habla Tagalog, ¿tú escuchar? Sí. Naintindihan naman kasi sabi ko sa kanya, kasi Mami, bakit, ano yung masasabi niya, 9 months, 10 months siya nandito, pero hindi pa siya nagsasalita ng Tagalog. Ano yung masasabi niya about dito? Kasi marami ako nagtatanong. Sabi ko, pag nagtatagalog ako, naintindihan mo ko? O daw, sabi naman niya. Pero, que tú sientes, porque tú no, tú entiendes, pero tú no hablar. Porque hay mucha gente preguntar, muchos Filipinos decir, cuando tú tienes amor con Filipinos, hay que hablar Tagalog. Por favor, hay que explicar esto, preguntar. Sabi ko, explain it siya sa kung ano yung masasabi niya, kasi kung mahal niya ang Pilipino, ay dapat matuto siyang matutunan niya mag-Tagalog. Hindi po pwedeng naririnig lang. O, Chamame. Pero explicar, cuando tú explicar con tu corazón, ¿no? Chamame. ¿Qué tú sientes para hablar Tagalog? Porque Sophie sabe hablar inglés y Tagalog. También Alima, así. Vivian también poco. Pero quiero decir la verdad con tu corazón. Sí, yo hablo, cuando tiene razón de preguntarlo. Tiene razón. Es normal. Todo ser humano cuando va en un país tiene acceso, tiene que hablar el idioma que encuentra ahí. Pero tenéis que comprender. Tenéis que comprender que la memoria es algo importante en una persona, en un ser humano, la memoria. Memoria, sí. Un niño de 2 años, 3 años,
tiene la memoria más fresca que una persona que ya es adulto, que ya es mayor. De donde capta muy pronto el idioma, conversar, hablar, dialogar, así. Lo capta muy pronto que un mayor. Así, de donde darme tiempo, voy a hablar el idioma de Tagalog. Porque a menudo, desde que estoy aquí, ya voy captando frases. Ah, poco a poco. Cuando uno escucha un idioma, no es todo lo que va a escuchar, también va a contestar, va a estar brutalmente. Eso ya es violar el lenguaje. Eso ya es violar el lenguaje. ¿Quieres hablar? Espera, da tiempo, escucha antes, después vas a expresar. Expresar, sí. Por eso dicen que la práctica y la teoría son dos cosas diferentes. Porque tú mayor. La práctica es otra cosa, la teoría es otra cosa. Yo ya soy mayor. Debo escuchar con atención. De memoria, ¿no? Y memorizar. Sí, porque mi memoria ya está adulto, ya es fuerte. Sí, ya se no entiende. Es como de un niño que hoy tú aprendes algo. Sí, se entiende. Un niño de meses, de un mes a 12 meses, está escuchando. Cuando empieza a hablar, la idioma primero que escucha es lo que capta. Tú tienes un bebé, le estás hablando ahora Tagalog. Tagalog. Cuando va a empezar a hablar, va a hablar Tagalog. Tú le llevas combe, está escuchando. Cuando va a empezar a hablar, combe. Porque aún es bebé. El idioma que escucha antes es lo que come. Así son los niños pequeñitos. Porque tú mayor, ¿no? Yo ya soy mayor. Pero tú interesado. Estoy interesado. Si yo no hablo Tagalog, ¿cómo voy a hablar con la gente? Yo tengo que hablar Tagalog. Sí, pero... Por eso estoy interesado de escucharlo. Estoy escuchando. No todo lo que yo voy a escuchar también voy a hablar así, no. Sí. Vale, yo explicar. Ayan, mga amigo, ang sabi ni TSS, ang matanda daw, nakagaya niya ay hindi ganoon makakaunawa ng Tagalog. Gusto niya magsalita. Paano daw siya makapag-communicate dito kung hindi niya alam. Naiintindihan niya yung pero yung pagsasalita, ayun nga, unti-unti daw. In-explain niya na ang bata, alimbawa si Sophie, madali maka-adapt yan at maka-adjust sa pagsasalita ng Tagalog dahil bata pa. Pero yung siya, may edad na, magsisikwenta na po ang tiyahin ninyo at hindi ganun kadali para sa kanya na makaunawa. Pero ang sabi niya, mahal niya ang Pilipinas, kaya nga pinipilit niya na aralin, ngunit sa ngayon ang kaya lang niya is intindihin o maunawaan yung mga sinasabi. So ayun, kasi ang dami ko na rin nabasa ng mga message sa ganyan. So hindi ko ino-open kay Chamame kasi baka mamaya ma-open o may iba isipin niya about po sa tanong ko. Pero this time kasi gusto rin po natin malaman kung ano yung saloobin niya regarding po sa pagsasalita po ng Tagalog. Kasi 9 months na siya rito o 10 months na siya rito, pero konting words pa lang po yung nauunawaan niya. Ngunit nakakaintindi siya. Sabi niya hindi naman po pwede na ikumpara yung sa mga bata kasi mabilis na makaunawa yung kasi mga bata pa mabilis yung makamemorize. Si kagaya siya may edad na, syempre unti-unti. So hindi naman daw dapat mabilisan o bilisan yung pagkakataon na matuto siya ng Tagalog. Ang mahalaga doon ay kinatry naman niya. So yun po mga amigo, sa akin po ang importante ito. Sa ngayon, ayokong pwersahin si Chamame na magsalita ng Tagalog. Unang mahalaga sa akin, na pangalawa, nauna na intindihan niya yung pinag-uusapan namin. Pangatlo, pangalawa po doon, nakakapunta siya sa gusto niyang puntahan dito na na-explain niya. Kahit paano, marunong nakakaunawa naman ng English at kaya niya magsalita. Then, pangatlo, ay namumuhay naman sila ng normal na dito sa Pilipinas. Ngunit nga lang, subalit lang tapat ay hindi pa ganoon dali para sa kanya yung magsalita. So, okay naman kami dito mga amigo. Pero ang point ko kasi doon ay dapat matuto talaga siya ng Tagalog. Pero wag natin pwersahin siguro. Importante ma-enjoy niya yung buhay dito sa Pilipinas na walang paghihirap na kagaya ng dinadanas niya sa Equatorial Guinea. So, yun po siguro ang mahalaga sa ngayon. So, patuloy natin siyang mahalin, patuloy natin siyang ibigin. At yun naman ang nakita natin sa kanya from sa paghihirap niya sa Equatorial Guinea ngayon ay naging maayos ang buhay niya at ang kanyang mga anak. So, right now, it doesn't matter kung magsasalita ba siya ng Tagalog or hindi. Sa akin po ay may pagpatuloy ng mga bata na natututo, nade-develop yung kanilang kaalaman at nababago ang kanilang buhay
tungkol sa mga bagay na dapat nilang tahakin in the future. Yun po ang mahalaga ngayon. Siyempre, na tayo mga kuro-kuro, ano dapat. Pero at least ngayon nasagot na yung ating mga tanong. Pero love natin. Love ko si Tia Mami bilang isang naituring nating kaibigan. Turing nating kapatid. So, ayun. Yun ang kanya paliwanag. So, accept natin siguro. At yun yung kanyang saloobin about sa pagkasalita ng Tagalog.